Mapagpalang araw sa ating lahat mga kaibigan. Paano kung ang gift mo ay hindi pagpapagaling, hindi rin pakikipaglaban, kundi ang paglalantad ng katotohanan? Paano kung ang katahimikan ng iba ay kabaliktaran ng ingay ng iyong kaluluwa? At ikaw ay lagi na pag-iinitan dahil ikaw ang nagsasabi ng katotohanan. Kung ganito ang nararanasan mo sa buhay na ito, maring isa kang chosen one, the truth teller. Welcome back to Patnubay TV. Sa video na ito, alamin natin kung ano ang tunay na misyon ng isang truth teller. Ano ang mga palatandaan na ikaw ay pinili? At paano mo mapapaunlad at mapoprotektahan ang iyong kakaibang gift sa physical, emotional at spiritual na aspeto. Kaibigan, ang misyon ng isang truth teller ay hindi lang nagsasalita. Siya ay tagapaglantad ng katotohanan sa gitna ng kasinungalingan. Ang mundo ngayon, mga kaibigan, ay punong-puno na ng kasinungalingan. Ang isang truth teller ay maraming misyon. Ito ay ang ilabas ang katotohanan kahit may panganib. Gumising ng mga taong nalilinlang, yung mga naluloko, at sirain ang ilusyon at deception ng mundong ito. Siya ay maging boses ng katotohanan sa mundong puno ng ingay. Ang isang truth teller hindi laging tatanggapin, pero ikaw ay kailangan. Narito mga palatandaan kung ikaw ay isang chosen one bilang isang truth teller. Una, hindi ka komportable sa kasinungalingan. Kahit maliit na kasinungalingan yan, ramdam mo agad at hindi ka mapapakali. Agad na agad mong sasabihin kung ano yung kasinungalingan. Halimbawa, may nag-uusap lang at alam mo kung anong totoo, chismisan lang, tapos nagsalita ang kapitbahay mo, narinig mo, agad-agad kang nagsasalita. Hindi mo matiis na hindi mo itama yung kasinungalingan na yun, kahit na mapahiya pa yung kaibigan mo o yung kapitbahay mo. Pangalawa, madalas kang hindi nagugustuhan ng iba dahil nga rin sa sinasabi mo ang totoo. Kahit masakit, alam mo yung sobrang prangka pero pinipili mo yung salita na diretso. Hindi yung salita na parang nambobola ka. Diretsong magsalita, prangka, kaya masakit. Dahil sinasabi mo ang totoo. Pangatlo, malakas ang intuition mo, yung iyong pakiramdam. Alam mo yung totoo kahit walang ebidensya. Pangapat, hindi ka kayang manipulahin, hindi ka kayang bayaran, hindi ka kayang takutin. Nakikita mo ang tunay na intensyon ng tao at sasabihin mo kung ano ang totoo. Panglima, madalas kang napupunta sa sitwasyon na kailangan mong magsalita. Kahit ayaw mo, napipilitan ka dahil yan ang tungkulin mo. So kung yan ang mga nararamdaman mo, maaaring ikaw ay isang chosen one bilang isang truth teller. Kung ikaw pa rin ay nagdududa, narito ang mga palatandaan o mga marka na makikita mo sa iyong mga palad. Una ay ang strong at straight headline. Ito ay tumutukoy sa iyong malinaw na pag-iisip, very logical at direct. Makikita mo rin sa ilalim ng iyong little finger o ang tinatawag natin na Mount of Mercury ay ang mga linyang patayo. Ito ang Mercury lines. Ito ay tumutukoy naman sa iyong gift sa communication at sa pag-express mo ng katotohanan.
Meron ka ring makikita na mystic cross sa gitna ng palad. Usually, ito ay makikita sa pagitan ng headline at saka ng heartline. Ito ay tumutukoy sa iyong mataas na spiritual awareness at discernment. Discernment, yung pag-alam ng kung ano ang tama at kung ano ang mali. Pangapat, may makikita kang star mark sa ilalim ng iyong index finger. Ito yung Mount of Jupiter. Makikita mo dyan, sinisimbolo niyan ay ang iyong kakayahang mamuno sa pamamagitan ng katotohanan at pag-iimpluwensya. Meron ka rin makikitang malinaw na faith line. Ito ay tumutukoy sa iyong strong life mission. Ibig sabihin, ikaw ay controlled ng faith mo, ng kapalaran mo. Hindi mo siya kayang baguhin. Talagang itinakda ka, ikaw ay itinadhana. Ngayon, kung identified mo na ikaw ay isang chosen one at truth teller, kailangan mong i-develop ang iyong gift. Papaano? Una, mag-practice ka ng discernment. Kilalanin mo ang katotohanan. Siyempre, huwag ka agad magsasalita. Siguraduhin mo muna. At kapag kasigurado ka na, yan, doon mo na po pwedeng mag-practice. Doon mo na sabihin ang katotohanan. Pangalawa, master your words. Hindi lahat ng totoo ay kailangang sabihin agad. Kailangan dyan ang timing at kailangan ang wisdom. Pag pinagsama mo ang dalawa, ito ay nagiging isang power o kapangyarihan. Pangatlo, strengthen your courage. Dahil ang truth teller ay laging haharap sa resistance, ito yung lagi may kokontra sa iyo. Laging mayroong parang ididebunk ka. Kailangan mo ng courage dyan. At ang pagsasalita ng katotohanan, it takes a gut. Hindi siya madaling gawin. Pang-apat, i-build mo ang emotional intelligence para hindi ka basta makasakit kung hindi naman kinakailangang manakit ng emosyon ng ibang tao. Maraming kalaban ang truth teller. Siyempre, una, sarili mo. Ang kalaban mo ay ang stress at ang pagod dahil sa conflict. Dahil maraming nagagalit sa iyo. Alam mo yung stress na binibigay ng galit ng tao. Minsan nakaka-drain ng energy yan. Pangalawa, kalaban mo naman sa emotion ay ang rejection. Siyempre, una, ang mga tao i-reject ka. Makita ka palang iiwasan ka na. O kaya magsasalita na sila ng hindi maganda laban sa iyo. Loneliness, makakaramdam ka na ikaw ay isolated dahil maraming tao na ayaw kang kasama. At misunderstanding, yung hindi ka naiintindihan ng iba kung bakit mo ginagawa ang magsabi ng totoo. Sa spiritual aspect naman, ito ay tungkol pa rin sa sarili mo, deception. Ikaw man ay po pwedeng ma-deceive, maloko. At yung pagdududa sa sarili mo at yung takot mo sa pagsasalita. Dahil siyempre hindi man basta-basta isang gift pagiging truth teller kasi natural yan eh. Natural na ginagawa mo kahit ayaw mo, yung bigla ka na lamang magsasalita. Pero minsan meron ka ring takot, lalo na kapag ang kaharap mo ay malaking tao na hindi mo alam kung ano ang pwedeng idulot sa iyo at sa buhay mo at maging sa pamilya mo kapag ikaw ay nagsalita ng katotohanan. Paano mo poprotekta ng iyong sarili physically? Siyempre, alagaan mo ang katawan mo, magpahinga kapag kinakailangan. Sa emotional, huwag personalin ang reaksyon ng iba. Halimbawa, may nagalit sa iyo, huwag mo siyang personalin. Huwag mong dalhin hanggang sa ikaw matutulog na hanggang kinabukasan, nandun pa rin yung damdamin mo na nagagalit ka. Piliin mo ang laban na papasukin mo.
Ito ang isa sa pinakamahirap na gawin kasi kadalasan sa mga truth teller, sila yung mga nagiging whistleblower. Kapag ikaw ay isang whistleblower, lalo na sa gobyerno natin, sigurado ikaw ang magiging kriminal sa harapan ng mga ini-expose mong mga tao. Ikaw ang ikukulong, ikaw ang ipapersecute, ikaw ang pag-iinitan, ikaw ang pahihirapan. Sa spiritual aspect naman, siyempre kailangan mong manalangin regularly. Siyempre hingi ka ng guidance sa Panginoon. Humingi ka ng wisdom bago magsalita. Paano mo iingatan ang gift na ito? Huwag gamitin ang katotohanan para manakit ng kapwa. Napakahirap gawin kasi talagang katotohanan, masakit talagang tanggapin yan, lalo na sa mga ayaw tumanggap ng katotohanan. Huwag pilitin ang mga taong hindi handa. Piliin kung kailan magsasalita at kailan tatahimik. Tandaan, ang katotohanan ay sandata. Gamitin ng tama. So, halimbawa, may nagtanong, hindi naman ikaw ang kinakausap, ibang tao naman, alam mo kung ano ang totoo, huwag kang sasabat. Kasi hindi naman ikaw ang tinatanong, lalo na kung ang nagtatanong ay mga authority o otoridad. Kahit alam ang katotohanan, hanggat hindi ka tinatanong, ang pigilan mong sarili mo na huwag magsalita. Kapag ikaw ay tinanong, doon ka lang magsasalita. Ang truth teller, madalas siya nag-iisa. Hindi siya naiintindihan ng maraming tao. Minsan kinakalaban pa siya. Pero sa bawat katotohanan na kanyang binibitawan, may isang taong nagigising. Ang isang chosen one na truth teller may misyon na ilantad ang katotohanan, may malakas na discernment at intuition. Kailangan maging matalino sa paggamit ng salita. At dapat protektahan ang sarili laban sa rejection at deception. Sa pagsasabi ng totoo, kailangan eksakto lang yung sasabi mong salita. Walang paligoy-ligoy, walang mga flowery words. Direct at saka dapat limitahan mo ang iyong pagsasalita. Less speak, less mistake. Mga kaibigan, kung nararamdaman mong ikaw ay isang truth teller, ay i-comment mo, sasabihin ko ang katotohanan. Huwag kalimutang i-like at mag-subscribe sa Patnubay TV, lalo na kung bago ka pa lang. Sa susunod na video natin mga kaibigan ay pag-uusapan naman natin ang isang chosen one na kabaligtaran ng bigat. Ito yung pagiging malaya, yung hindi kayang ikulong. Ang chosen one na ito ay ang the free spirit. Alamin mo kung ikaw ba ay isang kaluluwang hindi kayang kontrolin ng mundo. Kaya manatiling nakatutok dahil ang susunod na ito ay magpapalaya sa iyong isipan. Tandaan mo, ang katotohanan, kahit gaano katagal itago, ay laging lalabas at lalabas. Ito ay parang liwanag. Magkita-kita tayo muli. Maraming salamat sa inyong panonood.